Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Mojang Aquatics. So, for today's video, gusto ko lang gumawa ng video para ipakita sa inyo kung paano ako mag-set up ng 20 gallon aquarium tank. Gusto ko kasi maglagay o mag-display ng tank doon sa fishing shop ko. Kasi sabi nga daw nila yung goldfish nga daw pampaswerte sa business. Pero hindi naman ako naniniwala sa ganun. So, sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ko set up. Papakita ko sa inyo yung lahat ng mga gamit na gagamitin ko, mga equipments isa-isa. Sasabihin ko rin kung magkano yung nagastos ko sa bawat equipment na binili ko para may idea rin kayo kung magkano yung nagastos. So, tara! Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. So guys, ayan lahat ng mga gagamitin ko. So papakita ko sa inyo isa-isa, sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko dito. So first thing ang kailangan natin gawin, ang kailangan natin ay yung tank natin syempre. Di 20 gallon tank. So ito siya guys, ayan. 20 gallon tank yan, brand new. Blue strip, may takip lang siya na single glass. Ang pagkabili ko dito guys, 900 sa pet shop. Yan ang mga presyohan yan. Then pangalawa natin kailangan ay yung filter and pump. So ito yung nabili ko guys, 15 watts na submersible pump na mayroong top filter. Yan siya. Sa Shopee ko lang ito nabili guys, 150 lang. Yan. Yan ang pangalan natin kailangan. Then yung pangatlo ay yung air pump. Ito guys, Aquaspeed air pump. Double na siya, double pump na siya. Yan. Tapos yung pangatlong kailangan natin yung sponge filter. Yan, maglalagay din ako ng sponge filter sa tank ko ngayon na gagawin. Yan siya. Nabili ko to ng 150 sa pet shop. Yan, Jigs sponge filter. Then kailangan natin ay kasunod, dahil dual tong pump ko, pwede pa ako mag-add ng airstone. Yan guys. Mas maganda kasi mayroong aerator yung aquarium natin kasi mas madaling mailabas nung airstone yung yung bubbles, mabilis nilang ilabas yung mga chemicals sa tubig, yung mga unwanted chemicals. Yan. So mas maganda talaga nilalagay natin ng aerator yung ating tank. So eto, airstone na to, nabili ko lang to ng 50 pesos sa pet shop. Ayan siya. Then need natin syempre yung hose. Yan, ito guys, air hose. Mura lang to, ito nabili ko to kasi isang buo na to nasa 80 meters to pero kada isang meter na ito mabibili lang ng 15 pesos sa pet shop guys. Yan siya, murang-mura lang. Yan. Then kasunod natin kailangan yung ilaw para sa tank natin. Ito yung ilaw for 20 gallon, submersible siya. Yan, may switch siya, tricolor to guys. Ibig sabihin, may option siya ng tatlong kulay ng ilaw. Magsinindihan natin. Yan. Nabili ko lang to ng 350 sa pet shop. Yan siya. Ang ganda siya guys, yung submersible na to, na ilaw na to. Yan. And yung pang 7 na kailangan natin yung heater. Ayan. Heater guys, 200 watts. Goods na to for 20 gallon. Mura lang din to, nasa 300 plus lang din to sa pet shop na nabili ko. Nakalimutan ko kung exact price pero nasa 300 plus lang to. Tapos yung mga kakailangan natin dun sa top filter natin, dun sa filter box, need natin ng sponge filter guys. Ito, washable to guys. Hindi, babanlawan lang to. Hindi na kagaya ng ibang sponge filter na mura na disposable. Ito, babanlawan lang. Nabili ko to sa Shopee ng 200 plus isang buo siya.
So babawas-bawasan mo lang depende sa size na gusto mo. Ayan siya. And then also maglalagay lang ako ng filter media na ceramic ring. Dito mabubuhay yung beneficial bacteria. Ayan siya. Used na to guys, pero sa pet shop, 1 kilo nito nabibili ng 230 eh. Depende sa pet shop kung kano nila ito ano. Pero nabili ko to 230 1 kilo. And syempre, bago yung setup natin ng tank, need natin ng anti-chlorine. Ito guys, anti-chlorine. Ayan. Mura lang din to, nasa 50 pesos lang to na pagkakabili ko dito. Isusulat ko lahat guys nung mga nagastos ko para makita nyo kung magkano ko lahat ng gastos ko. Tsaka pala may gagawin lang akong modification sa tank. Bumili ako ng spray paint. So, dahil blue strip siya, gusto ko din maging background niya blue. Ayan. Mura lang to, 130 lang to, nabili ko sa hardware. Ayan. So ayan guys yung mga kailangan. So ngayon, next ko nang gagawin, pipinturahan ko na ng blue yung likod, yung background niya. Okay, tara. So ayan guys, pipinturahan na natin yung background ng aquarium. So ayan guys, pipinturahan na natin yung likod ng aquarium tank, yung background. So kulay blue siya. Yan guys, tapos ko na pinturahan, sky blue yung background. So next natin gagawin, dadalhin ko na dun sa shop ko para i-set up. So tara, dalhin na natin dun. So ayan guys, na-load na natin sa truck. Ito yun na yung pintura sa likod, dadalhin natin sa shop. Ayan, pagplato na. So ngayon, on the way na ako dun sa aking shop. Then set up na natin. So ayun guys, malapit na tayo sa aking sizzling shop. Ayan, park na tayo. Ayun siya. Yun yung logo. Located nga pala to guys sa MacArthur Highway, Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Park na natin sa gilid. Ayan siya guys. Pangalan ng aking sizzling ay Mujang Sizzling. Ayan. 99 lang siya guys. Ani soup, ani gravy, ani rice. 99 pesos lang. Sulit na. Bubusog ka na. Na-park ko lang guys. Dito ko i-set up yung aking tank sa aking shop. Ayan guys. Ayan yung aking mga silya. Ayan. Okay, baba na ako at start na natin i-set up yung tank. Ayan guys, ito na yung tank. Ilalagay ko na dun sa pwesto. May stand na ako doon. Ayan. Siya. Yung asawa ko
Nahihiya yung asawa ko. Ito yung isa kong tauhan sa shop ko. Ayan, si Bibot. Ayan. Pag nadaan kayo dito guys, daan kayo. Mura lang talaga yung pagkain. Talagang sold na kayo sa 99 lang. Ito yung mga menu ko. Ayan siya. Meron din kami mga shake. Tapos ito na yung stand nung tangko. Ayan na. Set up na natin. So ayan guys, ito yung pwesto ng tank natin. Naglagay lang talaga ako ng tank dito para din sa mga customer. Kasi sabi nila yung goldfish swerte. Tapos syempre pag may aquarium ka, nakaka-relax din. Tapos dagdag din ng interior design dito sa shop ko. So ang una kong i-install dyan yung siguro ilaw muna. Yan, i-install natin yung ilaw. Okay, next one is the heater. Next naman ay yung heater. I-install natin siya dito. And then next yung sponge filter. Yan, so the next one, install natin yung sponge filter. Nahuhulog yung mga nakatikit kasi wala pang tubig eh. Ayos din yung mga. Kasunod yung air stone. Ito guys yung air stone. Yan. Lagyan din yung sa gitna lang siya. Then yung next one, yung air pump na dual air pump. Ilagay na natin, connect na natin sa mga air hose. Yan. Shoot lang siya dyan sa butas. Yan, naka-install. Yan, tapos ngayon naman, set up natin yung top filter niya. Ito yung lalagyan ng mga filter media sa sponge filter. Ito yung lava rings. Lalagyan natin dito. Malit lang yung top filter niya eh. Kaya di ganun kadami malalagay natin. And pasensya na dun sa ingay guys kasi nasa tabi na kalsada yung shop ko eh. Medyo maingay. Yung enough lang na makover yung ilalim. Hindi na natin nalagay lahat. Yan, siguro okay na yun. Yan. Then next naman yung sponge filter. So yung next naman, gugupit tayo nung saktong size ng washable filter dito na magkakasya dito sa top box natin. Sukatan lang natin. Yan siya dito. Then yung haba. Guys, ayun ang sakto, parang sinukat. Ito yung mismong submersible pump nya. Guys, ito yung hose na magkoconnect dun
dun sa submersible pump papunta dun sa top filter. So yan guys, yan yung final setup nya. So lalagyan na natin ng tubig, tatanggal lang yung ilaw. Pag nalagay na yung ilaw dyan, naka-firm na yan dyan. Ayan siya. Doon siya nilagay sa harap. Ayan. Ng aking... Dito nire-receive yung... Dito lumalabas yung mga order nila. So dito nilagay pesto para kitang kita talaga ng mga customer ko yung aquarium. Okay, lagyan natin tubig. So ayan guys, tapos natin i-set up. May tubig na siya. Hanggang ganyan yung level ng tubig dito. So buksan na natin kung ano itsura. Guys, nice. Tingnan natin kung umaano na yung pump. Ayun guys, nagpa-pump na yung ating submersible pump ng tubig sa filter box. Yan siya. Yan. So ito pala nakalimutan ko, lalagyan natin ng anti-chlorine. Yung anti-chlorine, kada isang takip nito pang 10 gallon. So bubuhusan natin ng anti-chlorine 2 cup para dito sa 20 gallon na to. Ayan guys. And guys, before natin mag-add ng fish, so bagong set up to, importante na mag-cycle tayo ng tubig. So itong tank na to, need natin i-cycle to ng 1 linggo. After 1 week, tsaka lang tayo mag-a-add ng isda. Pero kung meron tayong nilalagay dito na water conditioner or yung maglalagay tayo ng nitrifying bacteria, mas mabilis yung pagsacycle nun ng tubig. Halimbawa nun ay nung Optima. Yan, Optima. Yun, kapag nalagay ka nun, mga 3 days lang. After 3 days mag-cycle, yun, naglalagay na ako ng fish. Chinay ko yung parameters ng tubig, wala ng ammonia or mababa na yung nitrate. So, sabihin fully cycled na yung tank. Yan guys. Goldfish din nilalagay ko dito, yung mga sarili ko lang breed. Yan. Simpleng setup lang guys, pero ang ganda niyan tignan. Guys, oh. So ito yung breakdown guys nung nagastos ko. Ito lahat yun. Inabot din ng 2,340 para ma-set up ko itong tank na to. Guys. Diba? Mura na siya, tapos simple lang. Tapos ang ganda niyang tignan. Malinis. Elegant siya. Yan. Ang ganda ng pan-display ng isda. So, okay guys, hanggang dito na lang, puputulin ko na yung video dito. Until next time guys, thank you for watching. And please, leave a comment kung meron kayong gustong tanungin sa akin or may gusto kayong i-add. Leave a comment lang guys. And sa mga subscriber ko, maraming salamat. Sa susunod na upload ko ulit guys, bye for now. Ingat kayo, God bless.